Hindi masama. Sa liwanag ng araw, naglakas loob kayong sa lugar ng eksibisyon at subasta. Magsama-sama para magkagulo. Kuya mo, bakit siya naparito? Hindi pwede. Kailangan kong umalis agad. Saan ka pupunta? Bakit ka nandito? Ano na naman ang gusto mo? Wala ka bang katapusan? Sinasabi ko sa iyo, kung magpapatuloy ka pa, sasabihin ko kay Papa, na palayasin ka sa pamilyang Liu. Natatakot talaga ako. Ikaw, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong mga masamang balak. Gusto mo lang sa harap ni kuya mo. Ilantad ako. Pagkatapos, magkunwaring mahina at inaapi. Managinip ka. Si kuya mo ay hindi maniniwala sa iyo. Dahil, saka lang, kuti na sumama sa ibang lalaki. Bata ka pa. Pero napakarumi ng iyong bibig. Qiangsu. Sino ka? Dito kung anong gusto namin ay gagawin namin. Hindi mo ito bahay. Wala kang pakialam. Dala mo lang ang mga taong ito. At gusto mo pang maglaro ng bayaning nagliligtas ng dalaga. Para harapin ang mga langgam na tulad ninyo. Sapat na ito. Isang mayamang Ginoo na nakasuot ng suit. Gusto ring makipagsukatan sa amin. Wala sa lugar. Kung hindi ka marunong humarap sa gulo, lumayo ka. Nakakasagabal ka. Ako ba ang sinasabihan niya? Nakakasagabal ako. Hindi. Ikaw ay parang isang Diyos na bumaba mula sa langit. Matapang at makapangyarihan. Siya ba talaga si Liu Ran? May ganito siyang galing. Bakit siya nagtitiis ng pang-aapi sa pamilyang Liu? Ngayon alam mo nang tumakas. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Sila! Sila ang pumilit sa akin. Nasaan ang Snow Lotus ko? Nasa backstage, hindi ko ginalaw. Kumusta ang subasta ngayong araw? Naging maayos naman. Ngunit, may isang babaeng nanggulo. Maraming nasaktan. Binili niya ang Chanshan Snow Lotus. Pagkatapos, sa aming subasta, nagdulot siya ng malaking gulo. Paano nangyari iyon? Ang mga sugat na ito, at ang paraan ng pag-atake. Siya! Buhay pa pala siya. Kilala ninyo siya. Siyempre, kapatid ko siya. Ilang taon kitang hinanap. Sa wakas ay nagpakita ka na. Kapatid ninyo. Luxin. Hindi lang kilala. Sa wakas natagpuan na kita. Sino ang babaeng ito? Mayroon ba tayong talaan niya? Mayroon po. Siya ang panganay na binibini ng pamilyang Liu ng lungsod ng yun. Pumunta sa pamilyang Liu. Umalis na agad. Opo. Si Papa ito. Natatakot ako. Kung gayon magtiis ka. Pinawalang bisa na ng pamilyang mo ang kasal mo. May lakas ka pa ng loob na bumalik. Papa. Ako ang nagpawalang bisa ng kasal. Alam kong ang pamilyang Liu ay nangangailangan ng alyansang ito. Ngunit hindi ako gusto ng batang Ginoo ng pamilyang mo. Hindi ko siya mapipilit. Kiki, hindi mo kayang kontrolin ang isang lalaki. Para saan pa at pinalaki kita?
Alam mo ba, kung gaano kahalaga ang alyansa ng pamilyang Liu at pamilyang Mu? Gaano kahalaga na wala ang pagkakataong ito? Gaano karaming proyekto ang kailangan kong bayaran? Papa, alam kong nagkamali ako. Tapos na ba pagkatapos mong malaman ang iyong pagkakamali? Katulad ng nanay mo, cutie. Hindi makapag-anak ng lalaki, at ipinanganak ka pa, isang cutie. Huwag mong banggitin ang nanay ko. Sa buong buhay ng nanay ko, ang tanging pagkakamali niya ay ang pakasalan ka. Sumasagot ka pa. Papa, anong nangyayari sa inyo? Bakit kayo galit na galit? Huwag ninyong pabayaan ang inyong kalusugan. Kung sana ay kalahati ka man lang ng iyong kapatid sa pagiging maunawain. Hindi sana makikipaghiwalay sa iyo ang pamilyang mo. Tigil! Hindi pa ako tapos magsalita saan ka pupunta. Aray Papa. Huwag po kayong magalit. Ang alyansa ng pamilyang mo at pamilyang Liu. May paraan ako. Talaga. Papaanak ninyo ako. Magloloko ba ako sa inyo? Ang alyansa ng ating dalawang pamilya ay dahil sa pagkakamali ni ate. Kaya ito tinanggihan ng pamilyang mo. Anak din ako ng pamilyang Liu. Maaari ninyo akong ipadala sa pamilyang mo. Sa ganitong paraan hindi na sila magagalit. Ikaw. Sa totoo lang si Kuya mo, babe, ay may gusto na sa akin. Dahil lang kay ate. Kaya lang, Liu Qianxu. Kaya pala gusto mong magpakasal sa pamilyang mo. Kaya gusto mo akong asikasuhin. Ang galing mong magsinungaling, nang walang pag-aalinlangan. Kailan ka nagustuhan ng batang Ginoo ng pamilyang mo? Ate, anong sinasabi mo? Ikaw mismo ang hindi gusto sa Ginoo ng pamilyang mo, at sumama sa ibang tao. Kaya nagalit ang pamilyang mo. Kaya naisip kong ako na lang ang magpakasal doon. Ate, huwag kang magkamali. Hindi ko kailanman inasam ang iyong mapapangasawa. Gusto ko lang isipin ang kapakanan ng pamilyang Liu. Sinungaling ka, manahimik ka, Liu Ran, wala ka na bang hiya? Isa kang tinanggihan ng pamilyang mo. Tang cutie na inabandona. May lakas ka pa ng loob na pagsabihan ang kapatid mo. Kahit na kay Qianxu, wala kang binatbat sa isang hibla ng buhok niya. Papa, sa loob ng maraming taon, ako ay mapagkumbaba at masunurin. Hindi kita kailanman sinuway. Bakit mo ako ginaganito? Aray ate, sa subasta sa lungsod ng Yu, ginalit mo ang organizer. Ang bagay na ito, nakausap mo na ba si Papa para pag-usapan ang solusyon? Ano? Sino ang sinabi mong kinalaban niya? Ang subasta sa lungsod ng Yu. Ang nasa likod nito ay si Ate Xin. Napakayaman niya. At makapangyarihan. Hawak pa niya ang industriya ng mga antigo at kayamanan. Katumbas ng pamilyang mo. Sa loob ng maraming taon, walang sinuman naglakas loob na kalabanin si Ate Xin. Si ate ang nauna. Hindi ako nanggulo. Hindi ba't ikaw ang nagpadala ng mga tao para harangin ako? Liu Qianxu, magaling ka talagang mambaliktad ng sitwasyon. Anong ibig mong sabihin? Alam kong natatakot ka, pero hindi mo maaaring ibunton ang lahat ng sisi. Sa akin. Kietse, kahit pasuportado ka ni Mube, ang paggawa ng ganito kalaking gulo ay isang sampal sa mukha ng subasta. Tingnan natin kung paano mo ito ayusin. Kung magpapatuloy ka sa pagsasalita ng kalokohan. Manahimik ka, ikaw na suwain na anak. Lumuhod ka. Papa, hindi ako. Pumunta lang ako sa subasta. At binili ang Qianshan Snow Lotus. Iyon ang gamot na magliligtas sa buhay ni Lolo. May lakas ka pa ng loob na banggitin ang lolo mo. Tingnan mo, ngayon ay kumatos siya dahil sa iyo. Qianxu, hanapin mo ang kanyang Qianshan Snow Lotus. Kunin mo, at dalhin sa subasta para humingi ng tawad. Hindi. Iyon ay para kay Lolo. Gamot na magliligtas sa buhay niya. Hindi ninyo maaaring galawin. Manahimik ka. May bisita po.